Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Mga kaagapay, welcome at magandang araw sa inyo lahat dito sa Heartline Friday Night Edition. Alam nyo, malapit na kaagad tayong matapos dahil 1 week na lang, tapos na ang January at salamat sa mga bagay na nangyari for this month. Ang pagpapala ng Diyos ay tuloy-tuloy. Marami tayong naririnig na pagbabago at alam natin na ang Panginoon ang kumikilos lahat dyan, whether politika, world news, sa ating bansa. Alam natin na yung mga birth pangs kung tawagin, yung mga mabibigat na pagbabago, pero alam natin kilos ng Diyos lahat ng yon. At para nagkaroon tayo ng improvement sa ating buhay, lumilitaw ang maraming bagay, pero andito pa rin ang Heartline Friday Edition. Ito po si Kuya Pilo Laharca at marami tayong tatalakayin. Ang pagpapalay nasa atin pa rin. Ito ay dulot sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines at tuloy-tuloy tayo mula 9:30 p.m. hanggang 11 p.m. ngayong Friday night. And mga kaagapay, thank you for being right here supporting us. Tuloy-tuloy tayo with the help of God at ating tatalakayin ang mga questions ninyo. Dahil dito sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Ayan. Alam nyo, may kasama akong guest dito na counselor. Kilala nyo na siya. Pero siya talaga ay tinitingala ko dahil yung pagiging experiencado niya. And she is one of the very, very first guidance counselors dito sa Philippines. I think nasa top 20 or nasa top 10 siya. Yan. Alam nyo, and she's a very, very wonderful friend of me and my wife dito sa community ng mga counselors and sa prayer warriors din. Thank you sa inyong pagiging available po. Ang ating kasamang counselor, si Ma'am Jane Lee. Hello po, Ma'am Jane. Magandang araw sa inyo. Hello. Coach Pilo, thank you naman. Thank you sa introduction mo. Hindi naman ako top 10. Hindi. We were first batch. First batch kami na registered guidance counselors. First batch. Wow po, Kasama namin si Jocelyn Laberinto. Mm-hmm. Yeah. Si Dr. Cleofe Pala. First batch kami. Inisip ko yung license nyo, parang yung unang-una, alam ko below 20 yung numero nyo eh. Hindi below 20. Siguro mga 50 din kami eh. 50 to 60, marami din. Oo. Yeah. And hindi na kami nag-exam. Grandfather's clause ang tawag doon. Hindi na kami nag-exam kasi nag-practice na kami for 10 to 15 years na before the law was passed. Yeah. Yeah, well, that's beautiful talaga. Yes. Yan ay pagpapala ng Diyos. Ang ating guest counselor ay talagang batikan na sa counseling. At siya ay nakakasama at naririnig nyo sa Philippine Association for Christian Counselors. Siya ay board director doon. At doon ay kasama siya sa ministry na yon. Also, ang kanilang matagal na for like 30 years na ba or is it 27 years? 28 years Philippine Association for Christian Counselors. Door of Hope. Sa Door of Hope. Sa Yes. Door of Hope Yes. ministry dyan sa Makati. Kaya mga mamaya kung meron kayong gustong makipag-usap sa kanya, ayan, pwede niyo siyang ma-contact doon sa Door of Hope. At isa rin siya sa mga board member ng Asia Christian Counseling Association at ang PACC ay board member din ng Asia Christian Counseling Association. So international na ang offices and work ng ating mga counselors dyan sa PACC. Ayan. Hello, Ma'am Jane.
And baka meron kayong mga fans club. Gusto niyo yung batiin. Oo. Siguro ito, i-greet ko birthday, Yes. pero birthdays in January. Si- January 1, si Sonia Martinez Berania, nandyan siya sa Yes. Lucena. Happy birthday on January 1. Tapos si Dr. Ames Belmendo, kasamahan ko sa Door of Hope, at saka nagtuturo din sa Alliance Graduate Yes. School. Birthday na January 8. So happy Mm-mm. birthday sa inyo. Yeah. Dr. Ames, kamusta na? I miss you. I hope you'll be able to come with us here again sa Heartline. Mm-mm. Yeah, si Doc Ames, kilala rin yan ng ating mga kaagapay. May iba Yes. pa ba kayong babatiin? Yung aso nyo o kaya ganun eh. Ayun. Well, marami pang nakikinig sa atin, so I'm gonna be greeting them dahil kasi sila'y nakikinig sa atin ngayon. So, thank you very much sa ating mga kaagapay, kayo na nananatili dyan constantly. So, I'd like to greet those people who are nasa abroad. Sila, sa New York, si Monde and Shanine Dignadice, kasama anak ni si Isabel. Sa UAE, si Ma'am Edgar and Rose Enoveso, kasama anak nila si Ephraim and asawang Erica, tsaka si Caleb, ang kanilang apo. Ayan. Sa California, si Pastor Tito Falguera. Hello, Pastor Tito. Kasama si Ate Des Agkawili, si Ate Claire Cartel, si Chibo Manlag Santos, tsaka si Dr. Arnie and Attorney Sara Bersenio. Ayan. Sa Guam naman, si Ate Vicky Dulcero Galino. And sa Japan, our very good friends, si Ferdy and Ging Katabay, kasama anak nila si Ian and Earl. And Malen and Karen Damian sa Tokyo Baptist Church. Thank you very much din sa mga nakikinig kay Ate SG Guron. Ayan, dyan sa Turkey. Hello, kamusta? Ate Citadel Guron and ang kanyang asawang si Antoine and kanyang dalawang anak. Yan, hello, kamusta kayo? And syempre, ang mga nakikinig sa atin ngayong gabi diyan sa PNU si Dr. Marivic Pimentel, kasama ang teachers niya si Nadine, Jem, Jella, Juliana, Maf, and Bea. And Dr. Magdalena Katakutan ng Learning Journey Child Growth Center. Thank you for being right there. See you soon. Talagang nakakatuwa at tayo ay magkapit-bahay lang na teacher. Ayan, yun yung principal ng Learning Journey Child Growth Center. Ayan, lagi kami nakikita kasi kapit-bahay ko lang, Ma'am Jane. Ayun. Well, Ma'am Jane, alam nyo, may mga listeners na kagad na magtanong dito. So, ready? Ready? Yes. Yeah, eto po yung ating unang listener. Sabi niya, sobrang stress po ako sa work ko. At feeling ko minsan may anxiety attack na ako sa work. Tama po ba na magdesisyon na ako na mag-resign? Oh, ay maraming ganito. Dahil demanding talaga ang work ngayon, especially doon sa mga work to office, yung return to office na trabaho. Sige nga po, Oo. Ma'am Jane, tulungan po natin ang ating listener. Sige. So, siguro, unang-una, identify mo kung ano yung sources of stress. Ano ba ang nakaka-stress Yan. sa trabaho mo? Ano ba Mm-mm. yan? Heavy workload ba? Sobrang dami ba? Or difficult co-worker? Yung mahirap pakisamahan na dyan sa trabaho? Or difficult boss or supervisor? O Ayan. kaya difficulty with the work itself? Nahirapan ka mismo sa trabaho kasi hindi mo pa masyadong alam, nasa learning curve ka pa, adjusting to the system. So, i-identify mo ano ang cause ng iyong stress. Tapos, sabi Yan. mo, nag-experience ka na ng anxiety, Anxiety no? at panic O, attacks. kasi ito yung mga symptoms ng experiencing stress. May mga symptoms, yung iba nagagalit na, frustrated na sobrang napapagod na, fatigue. Yung iba anxiety, like you, no, you're experiencing anxiety or headaches, sumasakit ng ulo. Yung iba nag-overeating, stress eating, or undereating, o kaya indigestion, diarrhea, worry, procrastination, yung ayaw mo nang gawin, lagi mong dinidelay, lack of energy. Ito yung mga symptoms. So, examine mo sarili mo kung ito ba ay sumusobra na sa iyo.
Pero the Mm. good, may good news about stress. Ay, good news, good Hindi, news. oo, hindi lahat ng stress negative. Meron positive stress, tawag good stress Useful. or eustress. Mm. Itong eustress, if you experience this good stress, your body gives you energy to overcome the obstacles. Pag may Yeah. eustress, parang nagpo-produce ng good hormone sa body mo para talaga magkaroon ng energy to Mm. face the stress. So, Pero kailangan kung, pala oo, healthy, kailangan physically healthy ka para madali kang aha. makasagupa sa mga problemang ganito. Oo, oo, tama 'yan. And also, kung masyadong matagal yung stress, masyadong matagal at masyadong mabigat, magiging problematic talaga. Magkakasakit ka, 'di Mm. ba? Madi-depress ka o kaya nga iniisip mo, magre-resign na ba ako? Pero magbigay ako ng konting suggestion. Mm. Paano mo ma-handle ang stress para Yan, hindi yan. hindi ka mag-resign kaagad, i-handle mo muna yung stress mo. Ayan. So, eto kailangan mo, magkaroon ng social and emotional support, Talk to someone. Kausapin mo yung close friend or sa Oo. pamilya mo, asawa mo, and then they can give you encouragement. Kasi while we are talking about our problems, nagkakaroon ng happy hormone ang ating brain. And Mm. then, oo, so we will feel better para Mm. ma-lessen yung mga negative symptoms of stress. Mm. Tapos, ang isa pang suggestion, maintain work-life balance. Magkaroon ka ng balance. Ayan. Oo, sa buhay mo, no? May work, may family, may relationship with God, Mm. may social life with friends, Mm. fun and recreation. Tapos meron Mm. din continuing learning kung yan, para hindi Mm. naman boring na lahat trabaho lang. Mm. Of Mm. course, Yan. na-mention na ni Coach Pilo, you need to take care of your body, take care of yourself, yung basic needs. Enough sleep. Kailangan Yan, 7 to 8 hours of sleep, healthy and balanced diet, and Mm. then mag-exercise ka. Kasi pag nag-exercise, nagpo-produce din ng happy hormone ng ating brain. Oo, And then lumalakas. meditation on the Word of God, Mm. prayer, and then other forms of self-care. So, kailangan alagaan mo sarili mo. So, kung Mm. ginawa mo ito, baka hindi ka na magre-resign. Oo nga. Ayan. Alam mo Yeah. alam mo kapatid, kaagapay, kailangan matuto kang mag-let go o yung pagka magpapahinga ka, hindi mo iisipin yung trabaho para maka-recover ka naman. Dahil ang trabaho, trabaho lang yan. Pagka nagkaroon ng matitindi, kunwari, lumindol ngayon, hindi na yun yung pinaka-importanting bagay. So, mamemedya-medya mo, mame-minimize or mamomodulate mo yung sobrang involved sa iyong work. Kailangan, maganda yung sinabi Ma'am Jane, i-balance nyo. Kailangan hindi ka involved completely all the time, nakakapagod talaga yon. So, release. Pagka day off Oo. mo, release. Yeah. At saka importante magkaroon ng day off. Talaga Yeah. may day off every week para Mm. Oo. maka-recover ka. At, To renew your energy. yeah, at walang kinalaman sa trabaho yung ginagawa mo, ano? Oo, dapat. Oo. Oo. Naawa ako sa mga executives talaga. Biro nyo, kahit day off nila, iniisip nila yung trabaho nila, kinokontak sila, naka-online pa rin siya, nasa bakasyon pero nasa computer din. Nasa, Ay, hindi oo. hindi quality yung yung bakasyon niya. Oo. Oo Ganun. nga. Kaya Yeah. yan nyo. Pagka bakasyon, bakasyon. Oo. But day off. Sana pwedeng gano'n, di ba? Oo. Oo. Oo, Gawin mo yung favorite hobby mo. yeah. Kumanta or Yeah, yeah. mag-swimming. Oo, for yourself, do it. Yan. And then solve your personal problems during those time. Dahil tao rin tayo no? God is good, He will provide grace for you. Yan. That's right. Yes, Wow. oo. May, Mag-pray, no? He will mm, provide grace na kakayanin mo yan para hindi ka mm, na mag-resign. yeah. Kayo naman, Ma'am Jane, meron yatang tanong dito para sa akin. Oo, para sa iyo ito naman. How to deal sa tao na puno ng inggit at galit? Kasama ko po
siya sa isang bahay at di kami nag-uusap. Siya ay aking manugang. Demanding niya na bawal kami pumasok sa room niya dahil privacy daw. O Ah, ano eh, ang room naman advice pala niyo niya, sa eh. kanya? Oo nga Oo po. nga. Oo. Okey lang naman na bawal pumasok sa room niya, privacy niya yun. Well, Oo nga, tama. kita mo nga kung kunwari stress siya sa trabaho, gusto niya ng personal time. Oo. Pero you know what, may mga magagandang paraan para i-deal yung mga taong may galit or kung may inggit man sa'yo. Actually, gawa ng Diyos sa atin at, binibigay sa atin ng Panginoon na patuloy na maging kind and generous sa ating mga kasama sa buhay. Especially kung kunwari sa bahay ay maganda 'yan, eh, di one of the ways to deal with them is yung gawin mo yung magandang pakikitungo. Kasi kahit matagal na tayong magkakakilala sa bahay, makikitungo pa rin tayo. Example, magluto kang pagkain, isama mo siya dun sa luto. Pwede kang maghain ng table, yayain mo, "Uy, kain tayo." Pwede kang kasi parte siya ng maganda mong mga, gestures, have included. Birthday, Christmas, New Year, may mga regalo kang binibigyan, bigyan mo pa rin siya kasi throughout the year malalaman niya na, ay, involved pa rin siya sa buhay mo, concerned pa rin siya sa'yo. Yun, maganda yun. Tapos kung hindi siya nakikipag-usap, okey lang. Pero paminsan-minsan kamustahin mo, "O, kamusta ka?" Kunwari mga alam niyo yung mga taong galit sa atin, ayaw na ayaw nila na makipag-usap dahil kasi magko-connect uli. Eh, iyon yung ayaw nating mangyari. Kung ayaw makipag-connect, eh, ikaw naman ay open for connection. So, just open. Kunwari ang sasabihin ko siguro ganito, "Oh, baka may kailangan ka, pupunta ka palengke, baka may kailangan kang ipabili." Kindness. Kindness just helps out a lot. O kaya, for example, meron kang ano, nakita mo siya parang nilalagnat, parang nilalamig. "Uy, eto gamitin mo muna 'tong jacket." "Ay, ibibili kita ng ano, ng gamot kung anong kailangan mo para diyan." Oh, you know, the physical features ng ating pagkatao, lahat ng physical natin, daan 'yan, ang daming paraan, daan 'yan para mangailangan ng isang tao at kapag kailangan ka talaga, makakakonekta ka uli ano, ayan. Now, minsan lang, ayun nga, hindi masyado 'tong pamilyar, hindi tayo dapat manghimasok sa buhay ng iba. Ang importante, open tayo. Ma'am Jane, sa tingin niyo po, kayo, meron ba kayong naiisip na ways or baka merong mga cultural ways, whatever you think is wonderful, pagka kunwari merong hindi namamansin. Ay, Ma'am Jane, naka-off po yung inyong ano, naka-mute po ang inyong mic. Oh. Ayan. Oh, tama naman yung mga suggestion mo, Coach Belo. Yeah, na talaga, no? Show kindness, ano, Mm, paglutuin siya, ah, ano, mm. Ay, imitahin siya. mm. Oo, ganun. Nasa Bible Yeah. po yun, eh, na kapag kunwari may tao kinuha yung damit mo, kinuha yung jacket mo, ibigay mo pati damit. Pagka merong sumampal sa'yo sa kanan is ibigay mo pa rin yung kaliwa. Hindi naman parang uto-uto, pero yung parang ipinapakita na bukas tayo sa kabutihan at hinihiling natin na maging mabuti yung tao at totoo. Oo, Hmm. yes, oo. Pagka Yeah, gumawa ka ng talaga, no? mabuti sa iyong kapwa Yeah. nasa First Corinthians yun, eh, kapag mayroong Oh, taong hindi maganda ang trato sa'yo, gawan mo ng kabutihan. Para kang naku, mahirap yan, eh, mahirap yeah. kung walang pagmamahal ng Diyos sa ating puso. Ay, Mahirap oo, gawin yan, no? totoo, eh, kung Oo. kung galit ka sa Diyos at hindi kayo vibes, hindi kayo close ni Lord, hindi mo gagawin 'to. Mauna yung galit mo din, kaya galit against galit, eh, galit-galit. Galit-galit ang mangyayari. Pero Mm. yung galit, puwedeng mawala yun pagka nilagyan mo ng kindness, ng kabutihan ang Oo. isang tao. Yeah, kabutihan. Oo, Tapos puwede mong ano, ipanalangin yung taong yung manugang mo. Panalangin mo ayun. siya at Oo, panalangin mo din ang sarili mo para that you mm, can show more kindness and more love yes. and understanding sa kanya. Ayan, oo. Lahat tayo pagka nakaramdam tayo kindness, naku, nag-iiba ang ating pananaw. Ay, God Oo. bless you, kaagapay.
Ayan. Oo. Ay, Ma'am Jane, may tanong dito para sa inyo, no? Ito yung Okay. listener at may kinalaman to sa, ayan, magkaaway na naman ng magkapatid. Sabi niya, ano po pwede kong gawin? Lagi po magkaaway ang kapatid kong panganay at ang aming ina ay sa pamilya. 84 years na po si mother at mahina na po ang pandinig. Marami po silang mga bagay na laging pinag-aawayan. Ano po kayang dapat kong gawin? Ang mother ko po ay laging nagsasabi sa akin na masama loob niya sa kapatid ko. Salamat po. Ay, naku, Wow. Sa mahirap pamilya ulit, no? kapamilya at Oo. mahina ang pandinig. Baka yun yung dahilan ng Oo. away. Pero hindi naman niya na-detail. Pero Oo. sige. Ano kaya ang rason na lagi silang nag-aaway? Mm-mm. Ganun ba? Tsaka ang nanay nila, 84 years old na eh. At tsaka mahina ang pandinig. So yung kapatid mong panganay, sana magkaroon siya ng more understanding, ano, at magbigay ng respeto sa inyong nanay. Kasi 84 years old na eh. Mm-mm. Okay. Tapos ayan, alamin mo, ano ba ang pinag-aawayan nila? At saka, kailangan, kailangan na maging humble itong kapatid mong panganay. Ayan. Maging Oo. humble, ano? Kasi ang Mm, nanay niyo, 84 years old na. At mm. magbigay ng respect. At sana, maging flexible. Meet halfway. Kung ano bang gusto ng nanay mo, meet halfway. Mm, Magbigay ka para sa nanay mo. Huwag yung mm, parating ikaw lang. mm. Tapos recently, nagkaroon kami ng seminar Oy, tungkol sa conflict resolution. Si Dr. John San Anderson, Anderson. Ah, yeah, I heard about it. oo, Ako, di ko psychologist, naka-attend. psychologist from Australia. Ito ang Mm, mga suggestion niya tungkol sa conflict. Paano natin haharapin itong conflict? mm. So, una, sabi niya, manage the emotions. So, ano ba Yan. yung mga emotions? Galit, anxiety, hiya, ano pa, Mm, jealousy, selos, moral shame, kaya acute shame, kaya resentment. mm, I-manage ang mga emotions muna. And then do mm. the face work. Ibig sabihin ng face work, kailangan alagaan mo ang dignidad ng taong yon, no? Yung Yes, kaaway opo. mo. So itong Oo, panganay maganda na yun. kapatid, talaga, alagaan mo yung dignidad ng nanay mo na 84 years old na. Mm, Ganon, no? Tapos yung second suggestion niya, shift from the positions of I am wrong, I am right, you are wrong. Mali ka, mm. tama ako. Kailangan palitan mo yung position na yon and then focus, ano ba ang kailangan ng nanay ko? Ano ba ang needs niya? Ano ba Oo. ang mga concerns? Ano ba ang mga Mm, interest ng nanay ko? Dapat mm. ganun ang gawin niya. And then, number 3, shift from arguing your case to building from the other person's case using Mm, a mm. win-win creative solution. So kailangan Yan. isipin mo, ano ba, win-win, yung pareho kayong makikinabang sa Yan. solusyon na yon. At hindi yung argue ng argue. Mali ka, tama ako. 84 years old na ang nanay mo ha, ang hirap ng magbago ng mga habits eh. Ganun. Oo. And then, lastly, sabi ni Dr. John Anderson, build a golden path. Wow, golden path Uy, for ano the yun? other person so that they can shift positions while gaining face na hindi na siya mapahiya. Ang golden path, ito yung golden path. You help the other person move from his or her initial position toward a good compromise or creative position. Mm, Tulungan mo, yung tao na magkaroon ng compromise, mag-meet halfway, mm, ano, mm. para, Mm, hindi na kayo mag-away. Pareho mm, kayong meet halfway, mm. mag-compromise. Yeah. Ganon. Ay, Yes. alam niyo po, Ma'am Jane, Oo. naalala ko, Oo. nung inalagaan ko yung tiya ko, ano Oo. siya, 79 years old, Oo. Ulyanin na, Oo. paulit-ulit na. Yung Oo. una, madali akong mainis dahil paulit-ulit yung sinasabi. Oo Pero nga. na-realize ko hindi effective yung ganun. Kasi Oo. problemang emotion yun. Parang madali tayong mainis
kapag yung Uh-huh. tao paulit-ulit. Parang yung bang sasabihin ko, sinabi nyo na sa akin yan eh. Ano yan? Paulit-ulit naman. Ano ba? Ganun ako Ulyanin na eh. Ulyanin na kasi. Ulyanin na. Lagi tatanong Oo. ako kung nasaan na yung binigay niya, saan na yung... Parang paulit-ulit, sinagot ko na pero hindi niya maalala yung sagot ko. Pero na-realize ko later, natutunan ko, dahil inalagaan ko siya 4.5 years. Later, sabi ko, ibang style pala dapat. Kunwari, nagsasalita siya, paulit na ulit, ngayon, pwede ang sinasabi ko lang, nasabi niyo na sa akin yan. Oo, sige lang, tuloy lang. Pero hindi ko na nababago na paulit-ulit siya. Maganda pala na naramdaman ng tao na pinakinggan siya. Oo, Ay, ang importante bait. 'yan. Oo, yes. Mabait naman may mabait naman talaga sa ating mga matatandang mga kasama. Oo, oo. Gusto rin nila na magpabigay ng mabuting pakiramdam sa kapwa nila. Oo. Medyo hindi lang matalas ang isip during that Uh-huh. time. Pero they want kindness, they want good relations pa rin kahit sa Oo. mga matatanda. Kaya Yeah. unawain natin ang ating mga matatandang kasama. May Oo, at saka galang pa magbigay. rin. Mm, Yeah. O igalang mo, magbigay ka ng compliments, yes. i-affirm mo ang kanyang mga good points ng nanay mo. Mm, "Nanay, ang galing mo magluto, ah. Nanay, ang galing mm. mo manahi." Gano'n. Tapos Ay, talaga yung sinabi ni Coach Pilo na makinig, kailangan makinig sa isa't isa. yan. Kahit Yeah. ulit-ulit, naku, tayo mga Oo, counselor naranasan ko. Meron akong clients na medyo may edad na talaga at oo, ulit-ulit yung kanyang sinasabi. Pero bawat oo. ulit, lagi kong nire-remind sa kanya na eto yung dapat nating maalala. And then yun, Mhm. matagal nilang magets pero okay lang. Oo, Tiyaga-tiyaga, patience oo. talaga. The Lord gave us that para ipagpatuloy ang magandang relations. Oo, at saka dapat isipin mo, ano ang makakatulong sa nanay mo, 'no? Yun, Cooperative, position. Ano ang makakatulong instead of arguing and fighting with her, yung gano'n. yan. Yes. Minsan kailangan ma-distract din. Minsan naghahanap Mhm. din ng pagkain para maiba naman yung sasabihin niya, yun. May Oo, discomfort, kailangan malaman kung ano yung uncomfortable sa kanya. oo, tama. Mamaya Yes. matigas pala yung kutsyon o matigas pala yung higaan, hindi niyo malalaman. Medyo hindi madalas may ekspresyon. Ayun, Oo hanapin nga. niyo yung dahilan. Yeah, Patience maging po. concerned, 'no? Maging concerned ano ang kanyang mga needs, ang mga Oo. concerns niya. Oo. Yan, oo, yan. May gusto siyang puntahan, may gusto palang ipabili. Naiinis siya sa sarili niya dahil hindi siya makatayo o hindi siya makapaglakbay ng malayo, gano'n. Ano lang, tiyaga at accommodate, care for them. They really need you. Oo, nanay mo, eh, nanay Oo, mo at ikaw ang panganay, ikaw ang unang pinanganak. So, oo. kailangan talaga mahalin mo siya at Ay, irespeto mo oo. siya. Yes. Yeah. Ayan, naku. Eto, may magandang question dito yung ating next listener. Dahil kasi, paano kung wala na yung nanay mo? Eto yung tanong. Oo, Eto yung tanong ng ating next listener. Sabi niya, grieving po ako sa pagkamatay ng nanay ko. Ayan na nga ba? oo. Everyday, sobrang bigat at sakit. Paano po magiging effective na nanay at asawa? At the same time, working ako habang araw-araw ang hirap gumising sa sakit at bigat. Madami siyang ginagawa. Asawa siya, tatrabaho Mhm. siya, tapos marami siyang tinatrabaho bawat araw, masakit pa yung pagkawala ng nanay niya. Naku, mabigat nga Oo, yun. Naku, Ma'am Jane. oo nga. Yeah. Hindi natin alam kung gaano katagal nang namatay ang kanyang nanay. Ano Mm, ba, 1 week lang ba, bagong-bago lang, 1 month lang, fresh na fresh pa? Talaga 'no, kung ano, bagong-bago pa lang, talagang mahirap. So, pero sa ating listener na ito, grieving sa pagkamatay ng nanay, alamin mm, mo na si God, ang Panginoon Diyos, naintindihan niya ang iyong grief. mm, He empathize with your grief. How mm. do you say empathize? Empathize ay yung pakikidamay. Ayun. Oo, Ah, nakikidamay sa'yo ang mm, Panginoong Diyos kasi si Jesus mismo na-experience niya rin itong grief kasi mm, ang kanyang pinsan na si John the Baptist, mm, hinugutan ng ulo, ano ba? Tapos mm, ano pa, yung kanyang friend na si Lazarus, nagkasakit at namatay.
Gano'n. Kaya na-experience din ni Jesus ang grieving. Mm. So ang Panginoong Diyos present with you in your pain. So nandiyan ang Panginoon, malapit sa iyo habang naramdaman mo yung sakit at bigat sa Mm. iyong damdamin. And then Mm. God knows your suffering. Opo. And then nakikinig siya sa iyong mga iyak, and He wants you to process your grief with Him. Mm. I-process mo yan, kausapin mo ang Panginoon Diyos, and so that He will offer you hope and peace and joy. Pero Mm. itong grieving, may stages eh. So may Yeah. stages of grief. Ito Mm. share ko. Yung unang stage, crisis stage. Baka nasa crisis stage ka pa, bagong-bago pa lang. Initial shock. Tapos, ang feeling mo, mechanical living na lang. Oo, Going through the lalo. motions. Mm. Uh-huh. Lalo po yung Tap mga bagong pagkakamamatay Oo. lang, kailangan asikasuhin yung SSS, Oo. yung Oo. PhilHealth, yung mga Bagong-bago. dokumentos, hindi ka makaiyak pa dahil kasi kailangan asikasuhin yun. Oo. Pero at that time, ang ating body nag-produce ng adrenaline, kaya Mm. kayang-kaya mo, magagawa mo during that time. At Mm. siguro may feeling of confusion, Yeah, yeah. emotional numbness, naging manhid na lang going through the Oo. motions. Yan yung first stage, Mm. crisis stage. Pero you can move on as time goes by to the crucible stage. Baka nasa crucible stage ka rin na prolonged sorrow, malungkot pa, at kung minsan Mm. nagagalit ka, Mm. nadi-depress ka, Yun. ayaw mong makitungo sa ibang Oo. tao, gusto mo sa sarili mo lang, yan ang crucible stage. So Mm. okay lang kung nasa crucible stage Ah. ka para Mm. makapag-renew at Mm. tapos yung last stage, comforted stage. Ito Comforte, yung ayan. comforted stage, na comfort ka na. Kailangan Natanggap mahilom. mo na yung realidad na ay wala na si nanay. Mm. Tinanggap mo na yung new normal at saka find renewed purpose and hope. Pero makakatulong din kung you can talk to people, talk to your best friend or family member, yung mga alaala mo tungkol sa nanay mo. Ano ba ang magandang alaala tungkol sa nanay mo? Yan, yan. Oo. Okay? Yung mga memories of nanay. And also, how can you memorialize your mother? How can you remember your mother? Yung iba, Mm. gumagawa sila ng photo album na Ayan. lahat ng mga photos ng nanay nilagay doon para ma-remember. O kaya i-blow up yung kanyang solo picture, ilagay sa picture frame, i-display sa sala o kaya sa bedroom mo para lagi mong makikita ang nanay mo. Kasi mahirap talaga, no, kung namatayan tayo, yung Mm. ating mahal sa buhay, wala na Mm. ang physical presence nila sa atin. Ang Mm. natitira yung memory na lang at saka yung photo na lang, photograph na Opo. lang, 'di ba? Oo. Buti na lang may photograph, Mm. gano'n. Ay, Ma'am Yan Jane. talaga. Ma'am Oo, Jane, may yes, naalala ako kasi related dun oo, sa isang listener na nagtanong. Kasi minsan pagka namatayan tayo ng mahal natin sa buhay, oo. naalala natin yung ating pagkukulang sa Gano'n kanya. nga. Ayun, Oo, yung mayroong oo. guilt, Oo, mayroong may guilt. parang masama yung pakiramdam mo sa sarili mo dahil kasi sasabihin mo, sayang, sana nung buhay pa siya, ganito ginawa ko, ganun. Yung parang, sayang, nagkaaway pa naman kami, Oo bago nga, siya 'no? namatay. May mga ganun, may guilt. Paano po yun? Totoo 'yan. Kung may guilt ka, and Mm. then, mag-confess ka, manalangin ka sa Panginoong Mm. Diyos, "Patawarin niyo po ako." Kausapin niyo rin ang nanay niyo, Mm. "Nanay, patawarin." Kahit nawala na siya, sabihin niyo rin, pumunta ka sa puntod niya, "Nanay, patawarin niyo ako sa aking pagkukulang." And then Mm. confess to the Lord. Kasi sabi nga sa Bible, if you confess your sins, God is faithful Faithful. and just. He will forgive your sins. He will forgive. He will give you Mm. forgiveness. Yan. Ayun, wow. Ang sarap. Ang dami kong insights na nakuha doon. Pero kayo mga Mhm. kaagapay ha, tandaan niyo yun, maging bukas
sa paghilom ng puso sa mga ganitong mga pagkakataon, ano. And ano, Oo, naalala ko na ang Panginoon talaga malapit sa puso ng mga nagdadalamhati. The tama. Lord, the heart of God, God is close to those who are grieving, Broken-hearted, grieving. broken-hearted. Yeah, and Oo. healing will come. He will provide healing. Maging bukas Yeah, kayo doon. oo nga, in time, there will be healing. Yes, Yes. In yeah. Ito time. naman, Coach Pilo, para sa'yo, may isang tanong. Mhm. My two daughters are always longing for their father to be more conversationalist to them, Mm. like as what they are doing to other kapatiran na fathers din sa church. Oh. Pero ang papa nila hindi gano'n. Ano po kaya ang magandang gawin? Ah, gusto ko sana makuha yung detalye kung bakit hindi gano'n ang kanilang tatay. Usually, nagko-connect lagi ang tatay sa kanilang anak. Pero baka merong, difficulties, baka may challenges. Kunwari yung tatay ay laging nasa trabaho at kailangang magtrabaho lagi. Hindi na nagko-connect sa mga anak niya. Or baka nasa abroad yung tatay at hanggang Oo. hanggang online lang ang kanilang koneksyon, ayun. Oo. Pero yung mga bata, lalo na yan, yung mga batang babae, ay gustong-gusto, malapit sa tatay yang mga yan. Kasi, ayan, merong, "Uy, daddy, ice cream," ganyan. Yay! Mga ganun. Ang sarap nun. "Daddy, daddy, punta tayo dun sa ano, sa Enchanted," mga ganyan. Ang dami-dami Mhm. yan. Pero alam niyo po, nakokonekta yon sa pamamagitan nung connection mo bilang asawa dun sa kanyang, sa inyong husband. Kasi makikita pagka kunwari nagko-connect sila, nagko-connect kayong dalawa nung mga anak niyo, isama niyo si tatay. Magkaroon kayo ng time for games para sa buong pamilya, sama-sama kayo. Also, during eating, pagka nagkakainan kayo, di mag-usap kayo kasama si daddy. Alam mo, kausapin mo husband mo na magsalita din habang nandoon. Kasi Oo nga. baka puro sermon naman ang kanyang sinasabi, hindi gano'n. Ano, Oo. naku, mag-ano kayo, mag-study, magkaroon kayo ng seminar at, attend kayo ng seminar for parenting. Makakatulong Uh-huh. ng malaki. May magandang Oo. connection between children and parents when the parents are also well connected. Kapag Uh-huh. maganda ang relationship ninyo, maganda rin ang mga connections ng mga anak. Pero alam Oo niyo, nga. yeah, Oo. Oo. oo, mas Alam mo, madali. Coach Pilo, may nakikita akong pamilya sa aming simbahan. Hmm. Nakakatuwa sila kasi ang nanay at tatay at ang kanilang tatlong anak, may connection talaga, nag-uusap-usap, nagtatawanan, gano'n, may open Ang communication. saya Kahit na dun. nasa simbahan, oo, nakikita ko, nag-uusap-usap, tatay at ang kanyang daughter, anak na babae, or anak na lalaki, tapos Mm. nagtatawanan, na may connection, may bonding talaga, nakakatuwa. Mm. Sana maging gano'n din ang pamilya nila. Oo, sa kainan niyo maging masaya. Pero marami pa tayong pag-uusapan tungkol diyan sa pagbalik natin mamaya, no? Magbe-break lang tayo sandali. And then stay tuned dito sa 702 DZAS Heartline. Don't go away, we'll be right back. Stay lang kayo diyan. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
Dalangin ko sa iyo, aking Diyos. Gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumulan ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen. Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment o trabaho, at siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawaing ito. Agapay ng sambayanan. Umaga, tanghali, hanggang gabi. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you! Thank you very much mga kaagapay at kayo ay narito pa rin sa 702 DZAS, kaagapay ng sambayanan dito sa AM Radio. At tuloy-tuloy po tayo napapakinggan sa radyo at sa TV, simula sa Facebook, sa Heartline ng Facebook. Doon mapapanood at mapapakinggan nyo rin kami. At tuloy-tuloy mo tayo na makikinig sa mga katanungan at kasagutan na iyon. At mamaya-maya lang, ay gusto kong i-share sa inyo ang ilang pang mga bagay patungkol sa ating mga discussions tonight. Pero bago yon, ang ating guest na si Ate Jane Lee, ang ating counselor, ay mayroong gustong i-share sa inyo na verse. Ano? Sige nga po, Ma'am Jane. Okay. There was a verse that you were mentioning earlier, kanina. Oo. Pero doon sa mga Yes. ka-tune in lang, maganda to. Oo. Eto. Oo. Babasahin ko in English and in Tagalog. Okay po. So ito ay saad sa Psalm 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Tapos sa Tagalog naman, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso Ayun. at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Ayun. Wow. Oh. Pagka nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, parang tumutusok talaga sa ating kaluluwa.
tumutusok talaga sa sarili nating buhay, totally na involved tayo, no? Ang ganda ng Mhm. verse, Ma'am Jane. Very Yeah. encouraging. Oo Yan. nga, sana ma-encourage ang ating mga kaagapay sa verse na ito. The Lord Yes, is yes. close to the brokenhearted, no, and those Mm-mm. who are crushed in spirit. Yes. May damdamin talaga ang Panginoon para sa atin, ano. Nako, ang dami-dami diyan tayong mapapag-discuss. Pero Oo. bago 'yon, I think At siguro bibigay muna tayo ng daan sa question. Pero before that, gusto kong batiin ang ilan nating mga nakikinig dito, no? Hello po kay Ate Beryl Bye-Bye, Lawrence Laid, Aaron Gacho, Jen Nayan, Anita Balbarino, Ichigo Nunez, Vicky Gabornes, Eleanor Rodriguez, Lordan Maulyon, Analisa Castillo, Corzalinia Mercado, Mary Beth Itak, Alma Guelan, Maria Sabater, Mercy Oxenia, Dang Adores, Celi Anuran, Celso Cantre, Melissa Angeles, Elma Soriano, Helen Estremera, Nora Cancela, mga suki, Amado Juan, Emilita Legaspi, Jeng RB, Erminia De Robles, Nisa Pascua, Tess Lazaro, Lou Santos, Manolo Santiago Teodoro, Anita Untal, G. Pangan, and Arnold Miravite. At gusto ko rin batiin si Frances Merced. Hello. Ay, hindi, Miranda. Frances Miranda. Nakasalubang ko nagja-jogging dito sa May Malabon. Ano? Hello. Good. Kasama natin, she's a psychologist. And I'm very happy to have met you. Hello there, Frances Miranda. I hope to bump with you again very soon. At syempre, greetings sa ating mga kasama dyan sa Victory, Caloocan, Pastor Daniel Herrera, Ate Normie Herrera, Daniel Valdez, ang mga worship team dyan, paring Ed Dalagan, kasama si Wifey, at mga katropa natin. No? Next time, i-greet ko kayo para kumpleto. Yan. wow, ang dami. Ang Oo, daming ang mga dami. Oo, katropa, ang dami katropa. kaagapay. Alam niyo maganda din yung ministry na nasa music kayo eh, no? Tapos ang sarap dahil kasi meron kang kaluluwang nag-express ng buong buong pagkatao mo and then ipinupuri mo ang Panginoon. Ang sarap ng pakiramdam. So, blessings kayo mga worship team. Ayan. Oo nga. Hindi lang Amen. para sa sarili, para sa buong kongregasyon. Yes, yan. Yun, Oo. masaya. Kaya madalas tayong mga Pilipino, nakaka-recover tayo dahil alam nating mayroong ebidensya na ang Diyos ay kumikilos, lalo na kapag nagpuri ka sa Panginoon. Ayun. Alam mong mayroong bagay na hindi mo kaya, pero ang Panginoon, binibigyan ka ng pag-asa sa bawat Mhm. araw. Ang ganda ng Tama. sinabi niyo, Oo Ma'am nga. Jane. Kaya Ayan. 'wag mawalan ng pag-asa. Sabi ng Diyos sa Mm-mm. atin, 'wag mawalan ng pag-asa. Ako Yan. ang inyong pag-asa, sabi ng Diyos. Mm. Amen, amen. Mhm. Speaking of pag-asa, mukhang kailangan ng pag-asa ng next listener natin. Oh, ito ha, ito para sa iyo ito ha, Coach Pilo. Sige po. Sobrang heavy po ng nararamdaman ko ngayon. Nagustuhan ko ang may asawa at anak. Ganun din siya sa akin. Ang Oh! hirap ang hirap pong iwasan dahil gusto talaga namin ang isa't isa. Pero alam alam namin po na mali ito. Ano ang maipapayo niyo sa amin? Ayun, nako, nako. Oh, ang dami-dami mong babanggain dito kapag itinuloy mo 'yan, ano? Kasi una, nasa batas. Nasa batas natin na huwag kang makikiapid sa isang taong may asawa. By law, dito sa batas ng ating Pilipinas, nasa family code 'yan. Mali ang makiapid. Tatanungin niyo bakit? Kasi sa ating batas, nung itinaguyod ang batas nito, ang layunin talaga ng batas ay itaguyod ang pag-ibig bilang pinakamataas na pakikitungo. Napakataas nito kapag ikaw ay nag-engage into marriage, pagka ikaw ay kinasal, napakataas nito na kumbaga kaya ang kanyang hangganan ay lifetime.
Hindi mo pwedeng mawala yung agreement na ito hangga't hindi ka patay. Till death do you part, ganun. Talagang ito lang yung lifetime na contract na nag-i-exist sa ating batas. Kasi naniniwala ang batas na ang pinakamataas na dapat itaguyod ay ang pag-ibig at ang holiness ng pamilya, sagradong pamilya. Nasa constitution din natin na titreat na sagrado ang pamilya. Ngayon, naandun din ang pakitungo ng Diyos. Nasa Ten Commandments din at nasa Biblia na huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Ayan. Nasa commandment number 7. Yun, huwag kang makiapid sa iyong hindi asawa. Dahil ito ay ipinagbabawal ng Panginoon. Alam natin na ang Panginoon ay faithful. Dapat tayo maging faithful din sa ating asawang tunay. Marami tayong tatalakayin dyan. Ako, ang ganda nito, Ma'am Jane. Ano? Tapos, ito nga, hindi mo pwedeng ipagpilitan ito. May mga bagay na hindi natin dapat pakialaman. Hindi natin babaguhin, hindi natin i-modify. Kasi ito yung mga bagay na protektado ng Diyos. Ito'y banal. O, una sa lahat, kung kunwari ginawa mo yan, edi kawawa naman yung bata. Diba, Ma'am Jane? Yung bata maapektuhan. Oh. Oo. Yung matututunan ng bata ngayon ay hindi na ganun kahalaga ang pagmamahalan ng mag-asawa. Kaya pwede nilang palit-palitan pa lang asawa. E di, yung buo nating mga komunidad, tsaka mga following generations, natututunan nila, ang kanilang naiisip ay, hindi mahalaga pag-ibig. Hindi mahalaga ang marriage, hindi mahalaga ang nanay at tatay. Pwede ka palang magpalit-palit ng nanay at tatay. Ay, pwede pala, wala nang tatay, wala nang nanay. Gano'n, no? Kawawa yung mga bata. And then, kayo, kung kayo man ay maligaya, gustong-gusto niyo ang bawat isa, anong mangyayari? Maligayo kayo sa sarili ninyo. Pero kailan pa naging pag-ibig yon na walang pakialam sa iba? Oo nga. Yeah, oo. No, magkakaroon ng heartache sa maraming tao. Oo. Yung, no? Yeah. Ang Yung batas kanya-kanyang natin. asawa. Yeah. Yeah. Ang batas natin, ang sinasabi sa marriage family code, ang kasal, sineselebrate ito. At mayroong mga witnesses, mayroong mga nakakita upang itaguyod na kayo ay mag-asawa. Ibig sabihin, sa komunidad, kinikilala kayo na mag-asawa. Tama. Pag gagawa kayo ng bagay, sisirain niyo yung komunidad na yun. Yung patakaran Talaga. ng komunidad na yun. Apektado yung buong komunidad. Ito, sa ibang bansa, Oo. pinapahintulot nila, sa komunidad nila, pinahintulot yung gano'n. Kaya ayun, tignan niyo kung ano Ang nangyayari. gulo. Yeah, Ang naging gulo. gulo. Diba? Yeah. Tapos, minsan nagkakaroon asawa, yung stepfather nung stepmother, ngayon nagkakarelasyon na din dahil kasi may ganitong ganito, ganon. Yung anak na galing sa ibang pamilya ay nagkakaroon na ng relasyon at iba-iba pa. Naku, komplikado na. At minsan dahil stepmother o kaya stepfather, nagkakaroon na kayo ng relations din kasi ganong kaluwag, ganong kaliberal ang pakikitungo. Ang gulo ng ganong komunidad. Yeah. Ang Yeah. gulo at ang lungkot ang mangyayari talaga. Oo. Maraming masasagasaan. Yeah, stressor yun. Stressor yun sa lahat. Oo. Maski yung makakabalita lang ng ganito. O, buti hindi mo sinabi pangalan mo. Pag nabalitaan nila, imagine mo, ano yung epekto noon sa kanila? Sila, yung mga, kunwari, mga single, yung mga kapatid mong single, o kaya mga pinsan, o kamag-anak, o mga kaibigang single, maisip nila, naku, ayoko na mag-asawa. Ganun pala. Oo. Ayoko na Kung ganun mag-anak. lang. Oo. Oo, diba? Ayoko na mag-anak, ganun pala yun. Ang hirap pala. Pero masarap yung maging tapat sa Panginoon. Kung nahihirapan ka maging tapat sa asawa mo, alam ko may mga mag-asawang nagkakaaway-away eh. May mga tao dinadala sa divorce dahil kasi gustong tanggalin yung marriage. Pero hindi ganun. Ang marriage ay holy, banal. Huwag mong pakialaman yung hindi sa'yo. Hindi lang kayong dalawa ang nag-marry. Kaya itinataguyod ng ating batas na kapag kayo ikakasal, kasama yung church doon, kasama yung komunidad Oo. yun. Hindi kayo-kayo lang. Kasama na yung gobyerno doon. Kasi hindi mo itataguyod yan, nasa sayo lang, hindi ka gagawa ng sarili mong paraan lang. Kasama din ang Diyos, no? Tatlo. Kasama ang Panginoon. No? Kayo Yes. mag-asawa at ang Panginoon. Oo.
Ang Panginoon, kaya nga sa mga maraming marriages, faith-based ito. Sa pananampalataya ninyo, ang nagkakasal sa inyo ay faith-based na officiating minister, officiating marriage officer ang nagko-conduct noon. Ayon Mhm. sa simbahan din. Kasi nasa pananampalataya at nangangahulugan ang iyong pagkakakasal ay tagos sa pananampalataya mo. Kaya gano'n Mhm. katindi ang Oo. marriage, 'yan. Oo Kaya nga. lang Ma'am Jane alam ko na may mga tao sasabihin, "Eh, hirap na ako sa asawa ko. Ayoko na, gusto ko na bumitaw." Gano'n nga, gano'n. May kanta pa nga gano'n, eh, Wow, "Gusto ang bumitaw." hirap. Oh. May mga bagay na binibitawan natin based sa ating sariling karanasan o sariling pakiramdam. Iyon yung mga bagay na parang iniisip mo sa sarili mo lang. Sa sarili mong paraan, gagawa mo ng paraan. Pero ini-etsapeera mo yung Diyos do'n. Eto ang secret ng magandang marriage life. Huwag kayong gagawa ng sarili niyong patakaran. Ang patakaran ninyo ay yung patakaran ng Panginoon. Sa gano'ng paraan, kung magkaroon kayo ng problema, kung magkaroon kayo ng hindi pagkakasunduan, united kayo na sa lahat ng bagay na mahirap, ang Diyos ay magpupuno doon. Example, maraming divorce, maraming mga naghihiwalay dahil pera ang dahilan. Kulang ang pera, hindi na po-provide yung pangangailangan, nakakaabala pa. Yung isang tao, puro gastos, yung isa, kita ng kita, pero hirap na hirap. Yun. Yung isa may bisyo, hindi naman nakakapag-ambag. So, mahirap din. Pero kahit ganoon, andun yung pananaw na ang ating pagiging kasal ay umaasa sa kabutihang gagawin ng Diyos sa taong iyon at sa ating relasyon. Bagamat merong mga bagay na krimen, kunwari abusado na Oo. nanununtok Mhm. na, ano na, verbal tsaka physical Oo. abuse na. Ayun. Oo. Yung mga gano'n pagka tinitignan ng korte, hindi pa divorce, hindi divorce at wala Mhm. tayong divorce law. Pero Separation, 'no? separation, Oo. legal separation. Pero sa Oo. Panginoon din, hinihiling sa atin na magbigay tayo lagi ng allowance na ang Diyos kikilos do'n sa buhay na 'yon. Magkahiwalay man kayo, minsan may mga tao na talagang kailangan mo ipakulong dahil papatayin ka na, eh. Hindi tama 'yun, mali 'yun. Ayun, at mayroong mga tao na gano'n dapat talagang mabigyan ng hustisya yung kanilang maling gagawin. Sa gano'ng paraan, nagbabago din. Nakikita din ng tao na mali yung kanyang personal na batas. Kailangan niyang sumunod sa kung ano ang itinataguyod ng komunidad tsaka ng Panginoong Diyos. May gagawin ang Diyos sa mga taong iyon. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi ganito, no? Ang Diyos, hindi naman siya maiksi ang kamay. Kikilos ang Panginoon. Lalo na dun sa mga bagay na talagang masakit sa puso nyo. Sabi ni Ma'am Jane, malapit siya. He is near the broken-hearted. Mhm. Mayroong ginagawa ang Diyos doon sa mga bagay na. Ako, Ma'am Jane, Mhm. nakakita na ako ng mga taong hiwalay ang habang panahon. 8 taon, 10 taon, Oo. 17 taon. May nakita pa ako, 22 years. Nagkabalikan Nagkabalikan? pa. Nagkabalikan pa, oo. Kasi Wow, wow. naintindihan nila, may mga bagay akong mali na hindi ko kayang mabawi kapag ako'y mamamatay na. Kailangan Oo. makabawi ako bago ako mamatay. Gano'n, lahat Mhm. maski yung mga sabihin natin mga drug lord, mga criminal syndicates, naiisip din nila asawa nila, bakit ba nila ginanito ang kanilang asawa. Kasi andun pa rin, yung dignidad ng isang tao, banal 'yan sa Panginoong Mhm. Diyos. Oo. Wow, wow. Grabe. Banal 'to ang buhay natin banal sa Panginoon. Hindi basta-basta biglang sasabihin, pabayaan ko na lang. Hindi, may Oo. accountability tayong lahat sa bawat isa. Lalo yung mag-asawa, laki ng accountability na 'yan. Huwag kayong Yeah. mag-give up. Kung ang pinag-awayan niyo, tungkol lang sa itlog o kaya pera-pera Oh, lang, wag oo. yun. Naku, wag naman. Oo. 'Wag humanap ng bagong partner. Oo nga, Harapin kung ano yung problema niyo, Hmm. 'no? Ang ganda ng mga sinabi mo,
Coach Ay, Pilo. kayo Uh-huh. Ma'am Jane ang inspirasyon ko diyan. Pero Uh-huh. alam mo Ma'am Jane, meron ako na-encounter din na yung babae ay iniwan ng lalaki. Mhm. Nagkaroon ng ibang affair yung lalaki, kasal sila. Ngayon, dahil wala namang trabaho yung babae, kailangan niya ng pera, walang magpo-provide. Nakita niya yung kanyang office mate. Yung office mate niya kaya mag-provide, naging sila. Pero yung office Uh-huh. mate niya yung may asawa din. Oo. Palagay ko hindi sinabi. Palagay ko sikreto-sikreto. Ayan. At sinabi Oo. niya lang Mhm. anonymously sa Heartline. Salamat at sinabi niyo, no? Oo. Kahit hindi niyo sinama yung pangalan niyo. Salamat, salamat. At Oo. least natatalakay. Pero tinatanong ako, Lord, talaga bang ang marriage ay dapat maging mahirap? Pahirapan ba talaga? Marami kasi Mhm. mga bata ngayon, mga kabataan, mga millennials, mga age 28 below, na mga 18 above pero 28 below, ayaw nang mag-asawa. Mhm. Gusto i-try out na lang muna bago mag-asawa. Pa-live-in, live-in. Uh-huh. Oo, di ba? Ma'am Oo. Jane, ang dami. Oo. Doon Uh-huh. din ay nagkakaproblema dahil maski yung live-in, nasasaktan ka pa rin. Oo. Tinanong ko sa Panginoon, Lord, bakit mahirap? Bakit mahirap ang buhay ng isang taong nagmamahal? Nagmamahal ka, ang hirap-hirap, kailangan mong gastusan. Kailangan mong maintain yung mga pangangailangan, bills, electricity, ang daming responsibilidad. Ang daming mga bagay dapat na isasakripisyo mo para doon sa naging asawa mo. Bakit gano'n? Ang hirap naman. Pwede bang yung mas madali na lang? Gano'n. Pero ang kasagutan ng Diyos doon, kung ang buhay ay mahirap, paano kung wala pang pag-ibig? Iyon yung pinakamataas sa lahat, pag-ibig. Ang umibig sa kapwa, pinakamataas sa lahat. Kung may isasakripisyo ka para sa pag-ibig, pinakamagandang sakripisyo yun. May pagpapala yun. Ito, napoprove ko to, na hindi lang sa marriage, kundi pati sa pag-aalaga sa mga magulang. Ma'am Jane, I, I, Mhm. I appreciate what the Lord did to me na dati Oo. galit ako sa Lord dahil akala ko ang sama-sama ng kalagayan ko. Inalagaan ko Oo. yung tiya ko ng 4.5 years. Wow. Bedridden. Mhm. Wala Oo. siyang walang trabaho, walang social life, walang finance, walang study. Wala lahat. Talagang full-time. Uh-huh. Minsan umiiyak ako, Lord, may buhay din ako. Paano naman Oo ako? nga, no? Ang Hanggang sa tagal niya na, namatay. Opo, 4.5 years. 4.5 years. Nung namatay siya, Uh-huh. maluwag ako, sabi ko, ay salamat, ito libre na ako, ganun. Oo. Pero may nagawa pala yung experience na yun. Yung experience na yun ang tumulong sa akin na makita ko yung tunay na mahal ko sa buhay. Yung aking pinakasalang asawa ngayon, si Doris. Hi, Uh-huh. honey. Si Doris. Na sinabi ko sa kanya, sabi ko noon, kung kailangan ko hugasan ng puwet mo, kung kailangan ako magpaligo sa'yo, kung kailangan paulit-ulit kong papakinggan ka, doon ko yung tiya ko kasi ulyanin, kung kailangan ko paulit-ulit na papakinggan yung mga bagay na naulyanin ka na, kung sakaling dumating yon, mamahalin pa rin kita. Gagawin Wow. ko pa rin yun. Kung kailangan ko Mm. isakripisyo yung trabaho, aral, career para sa'yo, kaya ko kasi nagawa ko na. And I'm willing to do so. Kasi Uh-huh. iyon ay isang bagay na itinuro sa akin ng Panginoon. At ang Panginoon, ang pangako na binigyan ko. Yun. Yun, siya rin ang Mhm. nag-provide nun. Ayun. In return, dati ako magagalitin din. Dahil sa experience na yun, naging forgiving ako. Sabi nung asawa ko, hindi ako. Sabi nung Uh-huh. asawa ko. Ayun. Kasi kaya niya ako sinagot kasi may forgiveness daw ako. Ako din nagulat. Oo. Paano yun? Wow. And sabi niya, alam ko may forgiveness ka kasi inalagaan mo yung tiya mo. Kahit na nung bata Oo. ka, inaapi ka noon nung bata ka. Totoo, inaapi ako nung Mhm. bata ako noon. Pero Ilang taon na kayong kasal, Coach 22. Pilok? 22 years 22 na po. years. Yes. Wow. Uh-huh. Yan. Oh, standing Oo. together. Yan. And the Lord is good. Secret lang ang aming marriage life. Pero mahaba ang aming mga pinagsamahan. We thank God for that. Ayun. May Oo. trouble, may Yeah. trouble. Hindi naman perfect. Pero andun lagi yung kasiguruhan na we can be better than this. Maski yung mga na-counsel lang ko, yung mga may mga tao na iba-iba problema,
financial problem, hindi nagkasundo sa mga bata, mayroong mga obligasyon na hindi natutupad, mga may affair. Yan yung mga taong ganyan, nakausap ko. Nakakatuwa nung nabigyan ng pagkakataong mag-reconcile. Ang sarap. Oo nga, no? Yeah, nakakatuwa talaga. Yeah, oo. Mag-reconcile. Yeah. Opo. It's one of the most wonderful experiences natin. Yung Oo malaman nating naka-reconcile tayo doon sa tunay na nagmamahal sa atin. Ayan din ang work mo, di ba? Opo. Yun din ang One part of your work. yes, Yeah. it's still the thing that I'd like to be doing. Probably, baka hindi na mag-retire sa ganitong trabaho. Oo. Yeah. Kayo, Ma'am Jane, alam ko, hindi kayo makakapag-retire dyan. Madaming nangangailangan ng ano nyo, ng Oo. tulong As nyo. long as no? Kaya pa. Kasi, Hanggat di ba, kaya pa. Oo, Yeah. ito yung trabaho natin eh. Walang retirement. That's right. Oo, tama. Parang mga pastor, ganun din. Walang Oo. retirement. Walang Pero, retirement. Yeah, we need although that. retire na Oo, sa on paper. sa mission org or sa simbahan, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang Yes. serbisyo sa Panginoon. Yes. Ganun ito. Ito yung buhay po natin. Ako. Ay, Ma'am Jane, Oo. pagpe-pray po natin ang ating mga kaagapay. Pero bago yun, baka meron pa kayong mga gustong i-share just to summarize yung lahat ng ating questions today. Like, anong last few things na you would like to remind our audience? Oh, yeah. Ano man ang pinagdadaanan natin, nandiyan ang Panginoon, ang kanyang presensya, ang kanyang grace, His grace. Sabi ni Jesus, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weakness." So all the more, kung meron tayong weakness, ma-experience natin ang grasya ng Panginoon. Amen. Yan. Well, pag-pray po natin mga kasama natin dito, no? At sige, sabi niyo po ako magpe-pray. Sige, oo. Yes. Sige. Let's Coach pray Philip. po. Let's pray. Panginoon naming Diyos, alam po namin na nung nilikha niyo ang aming buhay, inisip niyo na kaagad kung ano yung mga maiengkwentro namin dito sa mundo. Lahat yun, alam niyo na pagdadaanan namin. Pero hindi niyo ginawa na maging komportable o baguhin yung aming buhay para maging smooth lang, smooth sailing lahat. Hindi po eh. Kasi binigyan niyo kami ng kakayahan na sumagupa sa kahit anong pangit, kahit anong masama. Hindi kayo naduwag. At binigyan niyo kami ng ganong tibay ng loob upang malaman at matutunan namin ano yung klase ng puso meron kayo. Kayo po yung puso na hindi umuurong sa hirap. Ginawa niyo po yun sa krus. Kayo po yung puso na hindi natatakot, walang kaduda-duda. Ginawa niyo po yun, pinakita niyo sa inyong salita at kung paano kayo namuhay dito sa mundo during the time ni Jesus Christ, kung paano pinakita niyo po, kung paano hindi mag-alala. Kayo po ang kumilo sa buhay namin dahil sa mga pagkakataong hindi nagkakasundo ang mga tao, binigyan niyo kami ng kakayahang makipagkasundo. Magkaroon ng matibay na pakikitungo kahit kanino, kahit mahirap pa. Kasi nung nilikha niyo kami, alam namin, ipinagkalooban niyo kami ng puso para malaman natin na kayo din ay isang Diyos na may ganong puso. At sinasabi niyo nga sa kaharian ninyo. Sa kaharian ninyo ay yung lugar na mayroong kapanatagan. Pwedeng bumawi, pwedeng mapatawad, pwedeng magkaroon ng reconciliation gaya ng kwento niyo sa prodigal son. Pwede rin magkaroon ng pag-asang makita yung hinahanap gaya ng babae na nawala yung kanyang coin, yung the lost coin. Pwede rin ang bawat isa sa amin makakita ng treasure at maging buong buhay namin ay maibigay namin para sa treasure na yun at kayo ang treasure na yun. Pwedeng magawa pala yun. Pwede. Sa inyong puso, ganun yung nakita nyo pwede namin gawin din. Pahalagahan.
ang pinakahigit sa lahat. Mhm. Pag-ibig nyo at kayo, O Diyos, bilang Diyos ng pag-ibig. At kayo, you are love because God is love, sabi sa 1 John. Amen. I know, O Lord, na sa aming mga pagkakataon, nag-aalala kami, kamatayan, dumarating, mga mahal namin, nawawala. Pero ito rin ay isa sa mga banal na bagay na ginawa ninyo upang kami ay magpatuloy na kumilala sa kabutihan. Ang mga anghel hindi po maintindihan to. Alam namin kami ay binigyan ng privilege na makita. Sa aming limitasyon, nakikita namin ang pagpapahalaga ng pag-ibig nyo at ng pag-ibig namin sa aming kapwa. Be the one who will guide us always, maski sa mga listeners namin na nagkaroon ng problema sa pakikitungo sa kanilang mga anak, sa mga nakakaramdam ng hindi tama. Dahil ibigay nyo sa amin yung recognition, yung pagkilala na may mga bagay na banal hindi namin dapat hawakan. Tulad yung banal ang kamatayan, hindi kami dapat gagawa ng pagpatay. Banal ang marriage, hindi namin dapat hawakan o panghimasukan yun. Inyo yun. Mhm. Banal ang dignidad ng tao, hindi namin dapat ibaba ang dignidad ng aming kapwa. Banal ang buhay na inyong pinagkalusan. Kami ay Amen. patuloy na mag-struggle. We will do what we can so that life becomes glory for you who Amen. has made it holy. Amen. Yes, the holiness of our thoughts, dahil gawa niyo rin ito, kayo rin po, Panginoon, ang maging tampok, ang maitaas sa aming mga pag-iisip, sa mga pananaw na aming nakikita. Purihin ka po, O Panginoon. Bless niyo po ang mga listeners namin. Bigyan niyo sila ng tibay at lakas sa lahat ng pagkakataon. At ito po ay sa inyo, Panginoon. Sa inyo lahat. Sa gitna ng aming hirap o sa gitna ng agang-agam, alam namin kami ay magtatagumpay doon. Makakahango, Panginoon. Magkakapag-asa kami sa buhay namin. Mhm. Sa inyong pangalan, O Diyos na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Amen and Amen. amen. Ang ganda Amen. ng panalangin mo, Coach Bilo. Salamat sa inyong panalangin. Pagka nagkaroon ako ng English program, i-guess ko rin kaya. English tayo. Yeah. Si Ma'am Jane is a missionary. Ang kanyang ministry talaga is maraming iba-ibang foreigners din. Kasi talagang Salamat. yun yung ginagawa niya. Sa Grace Gospel Church po, Yeah, yan ang church ko. Oo. Yan. Nag-serve ako sa Norwegian Missionary Alliance, Ayun. Philippines. Ayan. Tagal-tagal na doon. Kaya Yeah. naman pala. So, Sarah ang ating counselor. Kaya kung gusto niyo makipag-usap kay Ma'am Jane, paano ho kayo makokontak? Oo. Ang Door of Hope meron ng bagong website. Ay, great. Website, oo. www.doorofhopecounselingresourcecenter.com. Ang haba, no? Door of Hope Counseling Resource Center.com. Yan ang website. Yeah. Ayan. Door of Hope Counseling Resource Center.com. Ayan. Tapos meron ding Facebook. Ang Facebook name namin, Door of Hope Counseling Center. Yan ang Facebook name. Door of Hope Counseling Center. Aba, maganda. Kung gusto niyo makausap si Ma'am Jane, meron kayong gusto i-consult tungkol sa mga problema. Ayan. At may team kayo eh. Alam ko team kayo nagtutulong-tulong dito. May team, yes. Oo. Kaya kapag tumawag kayo sa kanila o kumontak kayo, hindi lang si Ma'am Jane ang magiging available. May iba rin available para sa inyo. Yeah, lima kami sa team. Yeah. 4 na babae, isang lalaki na counselor. Yeah. Amen. Praise God. Nako, thank you. At para sa inyo mga kaagapay, kontakin niyo si Ma'am Jane. Ayan. Ma'am Jane, thank you very much po sa inyong pagpapaunlak sa amin. We appreciate this time that you've given to us. You're very welcome. Thank you for your invite, Coach Bilo. God bless your Heartline Ministry. God bless din Thank po. you. Ayan po mga kaagapay, salamat sa pagpapatuloy at thank you very much Ma'am Jane Lee sa inyong pagiging guest sa amin. Siguro magandang i-recall at i-review natin yung mga naging questions ngayon kasi dito may mga taong nagtanong tungkol sa grief, tungkol sa pakikitungo sa kanilang mga kasama sa bahay, tungkol sa conflicts nila na nangyari doon, tungkol sa mga
away magulang, kapatid, away na magkakasama sa bahay, mga taong gusto mo makausap pero hindi na nakakausap, pero pare-pareho naman kayo, yung tatay tsaka yung anak na hindi nakakausap, at pati yung mga nagkakaroon ng affair, no? Isang paalala po sa atin at mabuti na isipin natin lagi. May mga bagay na banal na nilikha ng Diyos. Una, banal ang iyong kapwa. Ibig sabihin, Diyos ang nagbigay ng buhay niyan. Kaya hindi mo ibababa ang dangal nila. Hindi mo ibababa ang dignidad ng isang tao sa iyong pakikipagtungo o sa pakikipagkapwa. Kaya kahit yung tao na kagalit mo, hindi mo ibababa ang dangal nila at dignidad nila. Hindi mo ibababa ang kanilang halaga dahil Diyos pa rin ang naglikha sa kanila. Pagka natutunan natin sa puso natin na maging mabuti, kagaya ng Diyos na mabuti din sa kanila. Biro nyo, kahit na ba masamang tao ang makikita mo o kriminal, binibigyan pa rin ng pagpapala ng Diyos kasi nasa Matthew yun. Nagbibigay siya ng ulan sa righteous tsaka sa unrighteous, sa mga matuwid at sa hindi. Dahil ganun ang pagpapala niya. Maging generous tayo, maging mapagpala tayo, at maibabalik ang dangal at dignidad ng isang tao. Pag nagawa niyo yun, nakakapagkasundo tayo sa kanila. Kaya kung kayo, meron kayong kagalit sa bahay, makipagkasundo kayo by being kind, by being generous. Tumulong sa kanilang mga interes, tumulong sa kanilang mga adikain. Yan, maganda yan. At sa mga mag-asawa, kung naaalala nyo yung mga dreams ng inyong asawa at na tulungan nyo siya na matupad yon, ay ang sarap ng relationship ninyo, nangyayari lahat ng yon. Isa pang banal, bukod sa dignidad ng isang tao, banal din ang marriage. Ang marriage ay banal in such a way na hindi natin pwedeng galawin yun. Ordinansa ng Diyos yun. At dahil ordinansa ito ng Panginoon, ito ay dapat nating igalang, hindi sa atin. Hindi tayo makikialam, hindi tayo gagawa ng sarili nating batas doon. Ang Panginoon ang masusunod sa marriage. Ngayon sasabihin nyo, bakit ganoon kahit mahirap? Dahil nga ang pag-ibig ang pinakamataas na bagay na gustong iparating ng Panginoon sa atin. Andun din yung pagiging tapat. Hinihiling ng Diyos na ang puso natin maging katulad ng puso niya. Kung tapat siya, maging tapat din tayo. Kung nagbibigay siyang pag-asa sa kapwa, ganun din tayo. Kung siya'y nagmamahal, umiibig, ganun din tayo umibig. Yun yung pinakamataas na bagay, hindi yung tungkol sa komportable tayo. Pero marami sa atin sa kalakaran ngayon, hinahanap ko ano yung comfortable, ano yung maluwag dahil toxic kapag kunwari, toxic ang isang tao, kailangan lumayo at kansilahin. At makikita nyo, ang isang society na patuloy na nagkakansila ng ilang mga tao, nagkakawatak-watak ang ating komunidad. Dulot na rin ng hindi tayo nagtsatsaga. Pero pag tingnan nyo, kung lahat tayo ay nagkaisa na maging tapat, matutulungan natin ang bawat isa. Yung tao na may asawa, igalang mo yung hindi mo asawa. Lahat tayo na may asawa, maging ganon. At magiging kalakaran ito ng ating bansa, ng ating lipunan, nang sa gayon may blessings tayo. Natutuwa ako sa news, nagkakaroon na ng revelation, nakikita na kung sino yung gumagawa ng katiwalian. Ay kasi siguro ito'y sinyalis na bilang tayo ay magbabago na nationwide, lipunan-wide, community-wide. Dahil bawat isa sa atin itinataguyod kung ano yung mabuti. Madami sa atin hindi gumagawa ng kabutihan. Maraming nandadaya ngayon, maraming nang-scam, maraming gumagawa ng mali. Pero kung nagkasundo tayo lahat bilang isang komunidad, magawa natin yun, makikita nyo, pagpapala sa buong bansa, buong lipunan natin, yung ginagawa nating kabutihan sa ating mga pamilya. Yan. At ang ikatlong banal, tapos ako dito, yung ikatlong bagay na banal sa lahat ay yung kamatayan. Alam nyo, ang Diyos ang nag-ordinansa nito noong pang Genesis. At siya rin ang naggawa nito, wala pang taong nakagawa ng paraan para mawala ang kamatayan. Hanggang ngayon, lahat tayo namamatay din. Pero andun yung kabanalan noon na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kamatayan, may kaligtasang posible. Naalala nyo, si Kristo man,
hindi niya in-exempt, hindi exempted si Kristo sa kamatayan. Dahil sa ganung paraan, mayroong kaligtasan. Alam niyo ba na kung tayo man ay makakita ng grief o mga pagkakataong nawalan tayo ng mahal sa buhay, ito'y sanhi ng pagiging tao. Ordinansa ng Diyos na tayo ay mayroong kamatayan. Dahil sa ganon, maliligtas tayo. Mayroong pagbabago ng buhay, mayroong kabilang buhay na tinatawag na eternal life. Importante yon at naisip kagad yun ng Diyos nung una pa lang, na kailangan maligtas ang tao. Hindi dapat manatiling ganun na lang tayo sa kasalanan natin. At sa paraan ng pagliligtas niya ay sa pamamagitan ng pagtugon sa sakripisyong binigay ni Kristo Jesus. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Nagsakripisyo ang Diyos ng pag-ibig. Nagsakripisyo para sa atin upang makuha yung buhay na walang hanggan. Makakamit natin after death, pagkatapos sa kamatayan. So, itong death ay inordinansa ng Diyos na tulay para mabalik uli yung pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya din ito'y banal, sabi niya, thou shalt not kill sa Ten Commandments. Hindi dapat pumatay ng tao ang sino man. Huwag mong sasalingin ang buhay ng iba. Banal ang lahat ng ito. At itinataguyod ng Diyos ito sa atin. Well, pagpapala sa inyo, nawa may matutunan at may kayong maiuwi sa inyong mga kanya-kanyang mga pamilya. Salamat sa ating mga kasama sa broadcast. Sa Bukawi Transmitter site, si Protect Nat Peralta, si Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benji Masura, at Benjo Morano. Ang ating RTV team, si Eileen Valdez, Wen Balatucan, Angelica Calayac, Bong Chica, and Jabez Mancio. Ang ating engineer on duty, Angelo Menor at JV Tabua. At ang ating PA si Kayla Escalante. Ate Kayla, blessings sa'yo. At magandang pagpapala. May naaamoy akong sopas ng reception. At may naririnig akong church wedding. Nako, eto na ang iyong taon. Praise God. Well, sa inyo, mga kaagapay, salamat sa inyong pagtangkilik sa atin. Patuloy po tayong makinig sa Heartline mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito sa 702 DZAS AM Radio TV. At tayo po ay kasama sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Patuloy na pagpapala po sa inyo. Maging pagpapala ang ating gawain sa inyo sa lahat ng ating mga kaagapay. God bless. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.